Sa sandaling isinuko ni Jesus ang kanyang buhay, isang serye ng mga pambihirang pangyayari ang naganap na nagpapatunay na ito ay isang supernatural na kaganapan. 7 kahanga-hangang bagay ang sabay-sabay na nangyari, ikinagulat ng mga nakasaksi at nagpapatibay sa kakaibang katangian ng kanyang kamatayan. Dumilim ang kalangitan, yumanig ang lupa, at ang mga palatandaan ng banal na presensya ay naging hayag sa lahat. Ano nga ba ang eksaktong naganap? Ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito at bakit ito patuloy na naguguluhan ang marami hanggang ngayon? Ihanda ang iyong sarili upang tuklasin ang 7 tanda na nagpahiwatig na ang kamatayan ni Jesus ay ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan at unawain kung paano binago ng mga sumunod na pangyayari ang lahat ng tuluyan. Tanghaling tapat sa oras na dapat pinakamaliwanag ang araw, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Bigla ang bumalot ang kadiliman sa buong lupain sa loob ng halos 3 oras mula alas 12 ng tanghali hanggang eksaktong alas 3 ng hapon, kasabay ng matinding pagdurusa ni Jesus sa krus. Ito ay malinaw na nakatala sa Ebanghelyo ni Mateo. Mula tanghaling tapat hanggang alas 3 ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Mateo 27 kabanata 45 pahina. Ngunit nananatiling palaisipan kung ano ang naging sanhi ng kadilimang ito. Marami ang nagsasabing ito ay isang solar eclipse, subalit mali ang teoryang ito sapagkat ang Paskwa ng mga Hudyo, ang panahon kung kailan ito naganap, ay sumasabay sa kabilugan ng buwan na hindi maaaring maganap kasabay ng isang ganap na eclipse. Kung hindi ito isang karaniwang pangyayari sa kalangitan, ano ito? Ang sagot ay maaaring matagpuan sa espiritual na kahulugan ng kaganapan. Sa tradisyong Hudyo, ang kadiliman ay madalas na sumisimbolo sa banal na paghatol. Noon pa man, ipinahayag na ito ng propetang Amos. Sa araw na iyon, sabi ng makapangyarihang Panginoon, papanawan ko ng liwanag ang araw sa katanghaliang tapat at padidilimin ko ang lupa sa maliwanag na araw. Amos 8:9. Malalim ang kaugnayan ng hulang ito sa pagpapako kay Jesus. Ang kadiliman ay hindi lamang isang tanda kundi isang pagpapakita ng hatol sa kasalanan ng sanlibutan. Ang bigat ng kasalanang ito ay kanyang pinasan sa mga sandaling iyon. Isipin mong naroon ka sa Jerusalem ng araw na iyon na sasaksihan ang biglaang paglaho ng araw. Ang mga tao sa paligid ay tiyak na naguluhan at natakot, hindi maunawaan ang misteryosong kadilimang bumalot sa paligid. Maging ang Talmud ng mga Hudyo, isang mahalagang aklat sa tradisyong rabiniko, ay nagtala rin ng hindi pangkaraniwang kadilimang ito na naganap sa panahon ng pagpapako na nagpapatunay na ito ay isang malawakang nasaksihang pangyayari. Kahit na mga tumututol kay Jesus. Ilang sandali bago tuluyang lumisan ang kanyang buhay, sumigaw si Jesus ng isang nakakasakit pusong pananalita. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46. Ang sigaw na ito ay isang tuwirang pagtukoy sa awit 22. Isang hulang nagsasalaysay ng matinding paghihirap ng hinirang ng Diyos, ang Mesiyas. Sa sandaling iyon, ipinakita ng Ama ang bigat ng kasalanang dinadala ng kanyang anak alang-alang sa sangkatauhan. Matapos ang 3 oras ng nakakatakot na kadiliman, isa pang kamanghamanghang pangyayari ang naganap sa mismong loob ng templo sa Jerusalem na labis na ikinagulat ng mga saserdote. Sa mismong sandali ng kanyang huling hininga, ang tabing sa templo na naghihiwalay sa kabanal-banalan mula sa iba pang bahagi ng santuaryo ay napunit mula itaas hanggang ibaba ng walang kamay ng tao na humawak dito. Ang tabing na ito ay hindi isang payak na kurtina, kundi isang napakabigat at makapal na tila na may taas na humigit kumulang 18 metro, hinabi mula sa matitibay na materyales.
Ang lakas na kailangan upang mapunit ito ay hindi kayang gawin ng tao. Tiyak na isang himala ito, gaya ng malinaw na ipinahayag sa Biblia. Noong sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mateo 20:7-51. Napakahalaga ng detalye kung paano ito napunit. Kung mula sa ibaba pataas, maaaring sabihin na gawa ito ng tao. Ngunit dahil ito ay napunit mula sa itaas pababa, walang dudang ito ay tanda ng isang banal na pagkilos. Sa mga kasulatan ng Lumang Tipan, pinaniniwala ang nananahan ng presensya ng Diyos sa templo, partikular sa kabanal-banalan, ang pinakamalalim na bahagi ng santuwaryo. Doon nakalagak ang kaban ng tipan at ito ay itinuturing na napakasagrado, kaya tanging ang pinakapunong saserdote lamang ang pinapayagang pumasok. At yun ay isang beses lamang sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala upang mamagitan para sa mga kasalanan ng bayan. Ang makapal na tabing sa templo ay sumasagisag sa hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, isang pagkakahiwalay na dulot ng kasalanan. Ngunit nang sumapit ang sandali ng pagpanaw ni Jesus, ang hadlang na ito ay napunit. Ang pagkapunit ng tabing ay tanda na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ang lahat ng tao ay nagkaroon ng direktang daan patungo sa Diyos. Naging lipas na ang papel ng pinakapunong saserdote sapagkat si Jesus mismo ang naging ganap at walang hanggang tagapamagitan, gaya ng isinasaad sa aklat ng Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y may lakas ng loob na pumasok sa kabanal-banalang dako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng bagong daan na kanyang binuksan para sa atin sa pamamagitan ng tabing na walang iba kundi ang kanyang katawan. Hebreo 10:19-20. Isipin ang matinding pagkabigla ng mga saserdote sa templo na mula pa noon ay itinuring ang tabing bilang isang malinaw na hangganan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa isang iglap, ang dibisyong ito ay nawasak sa mismong harapan nila. Ang lumang sistema ng mga handog at ritual ay nawawalan na ng saysay, pinalitan ng iisang perpektong alay. Ang kahindik-hindik na pangyayaring ito ay hindi isang pangkaraniwang insidente, kundi isang malinaw na tanda ng isang napakalaking pagbabagong nagaganap. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ng Diyos na ang daan patungo sa kanyang presensya ay bukas na para sa lahat. Ngunit hindi lamang ang pagkapunit ng tabing ang di pangkaraniwang naganap sa araw na iyon. Sa mismong sandali ng huling hininga ni Jesus, ang lupa ay biglang yumanig ng matindi. Isang makapangyarihang lindol na yumanig sa buong kalupaan. Itinala ito sa Ebanghelyo ni Mateo. Niyanig ng lupa at nagbitak ang mga bato. Mateo 27:51. Hindi ito isang pangkaraniwang pagyanig, kundi isang hayagang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagdulot ng takot sa lahat ng nakasaksi. Bagaman hindi na bago sa Jerusalem ang mga lindol, ang isang ito ay kakaiba, hindi lamang sa tindi kundi pati sa tiyempo nito. Nangyari ito eksaktong sa sandali ng kamatayan ni Jesus at nagdulot ito ng matitinding pinsala. Nagbukas ng mga libingan at nagwasak ng ilang bahagi ng lungsod. Maging ang mga Romanong kawal na sanay sa malulupit na labanan ay nanginig sa takot sa kanilang nasaksihan. Sa Lumang Tipan, madalas iugnay ang mga lindol sa presensya at paghatol ng Diyos. Halimbawa, nang ibigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan kay Moises sa bundok Sinai, ang bundok mismo ay yumanig ng malakas. Gaya ng isinasaad sa Exodo 19, ang bundok ng Sinai ay nabalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Ang usok ay pumailang lang na parang usok mula sa isang hurno at ang buong bundok ay nayanig ng matindi. Gayon din isinulat ng propetang Nahum, nyanig ng kanyang presensya ang mundo, pati ang lahat ng nabubuhay dito. Nahum 1:5.
Dahil dito, ang lindol sa oras ng kamatayan ni Jesus ay hindi isang karaniwang pangyayaring pangkalikasan, kundi isang makapangyarihang tanda ng isang espiritual na pagbabago. Isang pahiwatig na ang lumang tipan ng kautusan, templo at mga sakripisyo ay nagtatapos na upang palitan ng bagong tipan na pinagtibay ng dugo ni Kristo. Ang kalikasan mismo ay tumutugon sa napakalalim na pagbabago sa espiritual na larangan. Bukod dito, ang lindol na ito ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Isang pahiwatig ng kapangyarihan ng mga pangyayaring darating pa. Isang katulad na lindol, ang muling yayanig sa lupa makalipas ang 3 araw, ang lindol ng muling pagkabuhay na magpapatibay sa hindi matatawarang epekto ng mga pangyayaring ito sa kasaysayan. Isipin mong nakatayo ka sa Jerusalem, nasasaksihan ng biglang pagdilim ng langit, nakikita ang pagkapunit ng tabing sa templo, at biglang nararamdaman ang matinding pagyanig ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Yumanig ang mga gusali, nagkapira-piraso ang mga bato, at ang takot at pagkalito ay mabilis na lumaganap sa karamihan. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng hindi matatawarang bakas sa lahat ng nakasaksi, kabilang na ang mga pinunong relihiyoso na nagsabwatan upang ipapako si Jesus. Hindi na nila maikakaila ang tindi ng nagaganap. Subalit, ang lindol ay isa lamang sa maraming mga kababalaghang naganap sa araw na iyon. Isang mas kahangahangang pangyayari ang naganap. Nabuksan ang mga libingan at ang mga patay ay muling nabuhay. Itinala sa Biblia ang hindi kapani-paniwalang sandaling ito sa mismong oras ng kamatayan ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, nabuksan ang mga libingan at maraming banal na namatay ay muling nabuhay. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, lumabas sila sa kanilang libingan at pumasok sa banal na lungsod. At nakita sila ng marami. Mateo 20, 7:52 a 53. Isa ito sa pinaka-misteryosong pangyayari noong araw na yon. Sino ang mga taong muling nabuhay? Inilarawan sila bilang mga banal, mga taong namuhay ng tapat sa Diyos. Ang kanilang muling pagkabuhay ay hindi isang pangkaraniwang himala, kundi isang makahulugang pahayag. Ang tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan ay nagsimulang mahayag kahit bago pa ang kanyang sariling muling pagkabuhay. Direktang pinatunayan nito ang kanyang sinabi noon, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Juan 11:25. Ang kapangyarihan ng kanyang mga salita ay naging lantad sa lahat sa sandali ng kanyang kamatayan. Hudyat ang isang bagong panahon kung saan wala ng kapangyarihan ang kamatayan. Ang pagsasalaysay ni Mateo ay nagpapakita rin ng isang mahalagang detalye. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang ilang mga individual ay lumabas mula sa kanilang libingan. Ipinapakita nito na ang muling pagkabuhay ni Kristo ang naging pangunahing kaganapan at ang mga nabuhay na ito ay nagsilbing mga tagapagpahayag ng isang bagong kapanahunan. Pumasok sila sa Jerusalem at nakita ng marami isang malinaw na palatandaan na isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap. Isipin ang matinding epekto ng masaksihan ang mga matagal ng yumao na lumalakad sa lansangan, mga kaibigan, kamag-anak o kilalang matutuwid na tao na muling nagpakita. Ang tanawing ito ay tiyak na nagdulot ng matinding pagkabahala, lalo na sa mga punong saserdote at mga pinunong relihiyoso na maaaring nakilala sila. Ang hindi mapapasubali ang tanda na ito ay hindi maaaring balewalain. Ang simbolismo ng pangyayaring ito ay may malalim na kahulugan. Sa lumang tipan, hinulaan ng mga propeta ang panahon kung kailan bubuhayin muli ng Diyos ang mga patay. Ang pangitain ni Ezekiel tungkol sa isang lambak ng tuyong mga buto na muling nagkaroon ng buhay, Ezekiel 37,
ay isang patikim ng nangyari sa oras ng kamatayan ni Jesus, kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay hayagang ipinamalas. Ito ay isang paunang pagpapakita ng muling pagkabuhay na ipinangako sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo, isang pangakong hindi lamang isang malayong hinaharap, kundi nagsisimula ng matupad. Ang mga banal na muling nabuhay ay naging isang patunay sa hinaharap na muling pagkabuhay ng lahat ng nasa kay Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi ito ang tanging tanda na nag-iwan ng matinding epekto noong araw na iyon. Sa gitna ng mga kahangahangang pangyayaring ito, isang di inaasahang tauhan, isang Romanong centurion, ang nagpahayag ng isang deklarasyong lubusang magbabago sa kanyang buhay. Sanay sa pangangasiwa ng mga pagbitay, itinuring ng mga sundalong Romano ang pagpapako sa krus bilang isang pangkaraniwang gawain. Ngunit ang araw na ito ay lubhang naiiba. Ang isang tila pangkaraniwang pagbitay ay naging isang supernatural na pangyayari na nagpayanig kahit sa mga pinakabihasang kawal. Ang senturyong ito, namumuno sa humigit kumulang 100 sundalo, ang nangangasiwa sa lahat mula sa paghatol kay Jesus hanggang sa mismong pagpapako sa kanya. Malamang na nasaksihan niya at marahil ay iniutos pa ang matinding pagpapahirap kay Jesus mula sa mga latay at hampas hanggang sa pangungutya sa kanya gamit ang koronang tinik at ang matinding kirot ng mga pako sa krus. Ngunit habang lumilipas ang araw, nagbago ang pananaw ng senturyon. Isa-isa niyang nakita ang bawat himala, ang hindi maipaliwanag na kadiliman ng langit, ang malakas na lindol, ang takot na bumalot sa mga tao at ang kakaibang paraan ng huling pagbigkas ni Jesus na ganap na Juan 19:30. Hindi ito sigaw ng kawalan ng pag-asa kundi isang makahari at matatag na pahayag. Sa sandaling iyon, isang matinding pagbabago ang naganap sa puso ng senturyon. Gaya ng isinasaad sa Ebanghelyo ni Mateo, nang makita ng senturyon at ng mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang lahat ng nangyari, sila'y labis na natakot at nagsabi, "Tunay ngang siya ang anak ng Diyos." Mateo 27:54. Hindi pangkaraniwan ang pahayag na ito. Isang Romanong sundalo, isang tagapaglingkod ng pinakamakapangyarihang imperyo sa panahong iyon, at marahil ay isang tagasunod ng maraming Diyos, biglang kumilala kay Jesus bilang higit pa sa isang tao. Hindi lamang niya itinuring si Jesus bilang isang propeta o pantas na guro, kundi bilang mismong anak ng Diyos. Isang radikal na pagbabago ito. Dati-rati, ang mga sundalo ay nagtutulungan sa pangungutya kay Jesus. Ipinagkaloob sa kanya ang isang pulang balabal, isang koronang tinik at tinawanan siya bilang huwad na hari. Ngunit ngayon, matapos masaksihan ang mga kababalaghang naganap, na bago ang kanilang pananaw. Ang pagkilala ng senturyon ay nagbubunyag ng isang makapangyarihang katotohanan. Posible ang kaligtasan kahit para sa mga mismong lumahok sa pagpapako. Ilang sandali bago ito, nanalangin si Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Lucas 23:34. Ang panalangin ito ay tila agad natugunan sa pagbabagong naganap sa puso ng senturyon. Isipin ang sandaling iyon, isang matapang at batikang Romanong pinuno, bihasa sa digmaan at sa pagpaparusa, ngayoy nakatayo sa harap ng krus na may halong takot at paghanga. Ang matigas niyang puso ay nabali. Sa harap niya kitang-kita ang patunay na si Jesus ay hindi isang karaniwang bilanggo, kundi ang tunay na ipinahayag niya sa sarili. Ngunit ang sandaling ito ng pagkilala ay hindi isang nag-iisang pangyayari. Ang epekto ng kamatayan ni Jesus ay lumampas pa sa mga sundalo. Ito'y umabot sa lahat ng naroroon. Noong araw na iyon, ang Jerusalem ay puno ng mga tao, karamihan ay mga peregrino mula sa iba't ibang panig ng mundo
upang ipagdiwang ang Paskuwa. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, isang ganap na kabaligtarang pangyayari ang naganap, ang pagpapako kay Jesus. Ang mga nakapaligid sa kanya ay nagmula sa iba't ibang grupo. May mga mausisa, may mga nangungutya, at may mga nagdadalamhati, tulad ng kanyang mga alagad at ng kanyang ina, si Maria. Habang tinitiis ni Jesus ang matinding paghihirap sa krus, patuloy siyang nilibak ng mga tao. Hinamon siya ng karamihan, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Mateo 27:40. Ang mga pinunong relihiyoso na kontento na sa kanyang paghatol ay patuloy na nangutya, sinasabing iniligtas niya ang iba pero hindi niya mailigtas ang sarili niya. Mateo 27:42. Para sa kanila, ito ang pinakamatibay na patunay na ang lalaking nag-angkin bilang Mesiyas ay nabigo. Ngunit nang magsimulang maganap ang mga pambihirang tanda, ang biglaang pagdilim ng langit sa katanghaliang tapat, ang malakas na lindol na yumanig sa Jerusalem at ang pagkapunit ng tabing sa templo, ang panlilibak ay unti-unting napalitan ng takot. Ang mapanuyang pagtawa ay nauwi sa pangamba at pagkamangha. Isinalaysay ni Lucas ang mga nangyari pagkatapos ng pagpapako na ipinapakita ang malalim na epekto nito sa mga nakasaksi. Nang makita ng lahat ng taong nagkatipon para panoorin ang pangyayaring ito, ang mga naganap, umuwi silang hinahampas ang kanilang dibdib sa matinding kalungkutan. Lucas 23:48. Ang paghaplos o paghampas sa dibdib ay isang tradisyonal na pagpapahayag ng matinding pagdadalamhati at pagsisisi. Isang ironikong tagpo, ang parehong karamihan na ilang oras lamang ang nakalilipas ay sumisigaw ng ipako siya sa krus, ay biglang napuno ng takot at pagsisisi, unti-unting napagtatanto ang lawak ng kanilang ginawa. Hindi na nila ito maituring bilang isang simpleng pagbitay sa isang tao. Sa halip, nagkaroon sila ng kamalayan na maaaring sila mismo ay tinanggihan ang anak ng Diyos. Ang mga himalang nasaksihan nila ay nag-iwan ng isang matinding katanungan. Ano ang kanilang gagawin sa bagong pagkaunawang ito? Nagkaroon ng kaguluhan sa buong lungsod. Ang mga lansangan ay napuno ng mga taong nagmamadaling umalis. May mga luha sa kanilang mga mata. Pilit inuunawa ang bigat ng kanilang naging bahagi sa pangyayaring ito. Ang ilang mga pinunong relihiyoso ay sinubukang panatilihin ang kanilang awtoridad, ngunit sa kaloob-looban nila, nagsimula silang mag-alinlangan sa kanilang sariling paghatol. Hindi nito dinala ang kaluwagan na kanilang inaasahan. Sa halip, nagsimula silang mabagabag ng isang di maipaliwanag na pagkakasala. Ang makapangyarihang tagpong ito ay nagdulot sa ilan ng tunay na pagsisisi na naging daan upang sila ay maniwala kay Kristo. Sa sumunod na araw ng Pentecostes, tulad ng isinalaysay ni Pedro, halos 3,000 mula sa parehong karamihan ang tumanggap ng pananampalataya, Gawa 2:41. Subalit para sa iba, ito ay isang nawalang pagkakataon. Nanatili silang sarado sa kanilang paniniwala sa kabila ng mga malinaw na tanda. Ngunit ano ang nangyari sa mga pinunong relihiyoso at sa mga tumangging kilalanin ang mga palatandaan? Paano hinubog ng kanilang mga desisyon sa araw na iyon ang mga sumunod na pangyayari? Sa kabila ng kanilang pagiging saksi sa mga supernatural na pangyayari, ang pagdilim ng langit, ang matinding lindol, ang balita ng mga muling nabuhay na patay, at ang pagkapunit ng tabing sa templo, hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan. Ang ilan sa mga pinunong relihiyoso, mga sundalo at iba pang mga nakakita ay nanatiling matigas ang puso, patuloy na itinatanggi ang pagkamesiyas ni Jesus. Ang kanilang matinding pagtanggi sa kabila ng lahat ng maliwanag na ebidensya sa kanilang harapan
ay isang pagpapakita ng sinadyang pagtalikod sa katotohanan. Ang mga pinunong relihiyoso na nagpakana ng pagpapapako kay Jesus ay lubhang nabagabag. Ang templo, isang makapangyarihang sagisag ng kanilang autoridad, ay napinsala dahil sa lindol, isang malinaw na tanda ng isang malalim na pagbabago. Higit pa rito, ang pagkapunit ng tabing sa loob ng templo ay isang hindi maibabalik na pagbabago. Isang hayagang pagpapakita ng pagkilos ng Diyos. Gayunpaman, ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanilang napakalaking pagkakamali sa paghatol sa anak ng Diyos. Upang maprotektahan ang kanilang kapangyarihan at reputasyon, pinili nilang linlangin ang bayan. Matapos ang muling pagkabuhay, nang ipagbigay alam ng mga bantay ang himalang naganap, binayaran sila ng mga pinuno upang ikalat ang kasinungalingang ninakaw ang katawan ni Jesus. Gaya ng mababasa sa Mateo 28, 11-15. Ipinakita ng kanilang paninindigan sa pagtanggi ang matinding katigasan ng kanilang puso sa harap ng malinaw na katotohanan. Ang pagtanggi kay Jesus ay nagdulot ng matitinding kahihinatnan. Ilang dekada lamang ang lumipas noong AD 70, nasaksihan ng Jerusalem ang kanyang pagkawasak sa kamay ng mga Romanong hukbo. Ang templo, ang sentro ng buhay, panrelihiyon ng mga Hudyo, ay tuluyang nasunog at hindi na muling itinayo, isang pangyayari na eksaktong tumupad sa sinabi ni Jesus. Walang matitirang bato rito na nakapatong sa isa't isa, ang lahat ay iguguho. Mateo 24:2. Ang pagbagsak ng relihiyosong sistemang tumanggi sa Mesyas ay nagtapos sa isang trahedya. Ang kapalaran ng mga sundalong lumahok sa pagpapako ay nagkakaiba-iba. Ang ilan, tulad ng senturyon, ay kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, isang katotohanang tiyak na nagpabago sa kanilang buhay. Ngunit may iba namang nanatiling matigas ang puso, hindi namamalayan na sila mismo ay naging bahagi ng isang makasaysayang sandali. Samantala, ang mga nakasaksi, may ilan na nagsisi at sa kalaunan ay sumunod kay Kristo, habang ang iba naman ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, piniling baliwalain ang mga kamangha-manghang pangyayaring kanilang nasaksihan. Ipinapakita ng kasaysayan na kahit ang pinakakahangahangang mga tanda at himala ay hindi sapat upang tunawin ang isang pusong matigas. Ang tunay na pagkilala at pagtanggap kay Jesus ay nagmumula lamang sa isang personal na pagbabago ng puso. Ang lahat ng naganap noong hapon na yon ay nagsisilbing isang mahalagang babala sa buong sangkatauhan. Ipinakita ng Diyos na ang pagpapapako kay Jesus ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang makapangyarihang sandali sa espiritual na kasaysayan ng tao. Ang mga taong binaliwala ang mga himalang naganap ay pinalampas ang pinakamahalagang pagkakataon ng kanilang buhay, ang pagkilala at pagtanggap sa anak ng Diyos. Ngayon iniwan tayo ng isang mahalagang tanong. Ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito para sa atin sa kasalukuyan? Anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa mga tumanggap ng katotohanan kumpara sa mga tumanggi rito? Kung ang bidyong ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, ibahagi ito at ipahayag ang iyong saloobin sa mga komento. Paano mo iniisip na tutugon ka kung ikaw ay naroon sa araw na iyon? Halina't pagnilayan natin ang pagtatapos ng napakagandang paksang ito.